Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Felix. Taong 2014, Iloilo City. Isang salesman si Felix ng isang malaking kumpanya ng mga laruan. Sa mahigit 3 taon nito sa trabaho, naging maayos naman ang performance. Lalo na palagi itong nangunguna pagdating sa pagbebenta. Dahil sa lakas ng karisma ng binata, madali itong nakakakuha at nakakaakit ng mga mamimili. Maging sa ibang bagay nagagamit niya ang taglay na aura. Magaling din sa pagsasalita itong binata kung kaya't maraming kababaihan ang namuhumaling dito. Maayos na sana kung walang naiinggit. Dahil sa nagawa ng binata, isa sa mga kasama niya ang animoy nagkaroon ng pagkasuya sa kanya. Lalo na kapag pinupuri ito ng mga kasama. Tol, mukhang ang dami ng benta mo ngayong araw ah. Iba na talaga yung malakas yung dating, no? Turuan mo naman kami ng sikreto. Saka halos lahat ng kasama nating babae may gusto yata sa'yo. Yung isa si Larnie. Pansin ko kapag nakikita ka natutulala yun eh. Parang laging iba yung titig sa'yo. Ang laki pa naman ng mga mata nun. Wika ni Seto. Oo nga tol, baka pwede mo naman kaming turuan ng anting-anting mo sa pagbebenta. Ako, baka sa susunod na buwan maghanap na ako ng ibang trabaho. Hindi ko yata linya to eh. Etong si Felix parang simpleng ngitian lang. Nakukuha kagad yung customer niya eh. Maging yung mga kakilala natin dyan pero hindi naman maganda si Larnie. Sip-sip lang kaya tumagal dito, pansin niyo ba? Wika ni Benny. Naku mga tol, tumigil kayo ha. Saka hindi sa anting-anting yan. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko eh. Nahihirapan din naman ako kaso hindi lang halata. At yung kay Larnie, alam niyong mas nauna yan kaysa sa akin eh. Minsan nahalata ko nga din na parang iba yung titig niya. Saka wala naman akong gusto dyan eh. Katrabaho natin yan, baka mamaya may makarinig sa atin kung ano pang isipin eh. Baka kayo yung may gusto sa kanya. Wika ni Felix. Ang sa amin lang tol, hindi basta-basta babae yan. Eto sa atin lang ah. May iba talaga dyan eh. Ni walang kaibigan o kasundo sa mga kasama natin. Paano kasi parang nakakatakot kung tumingin eh. Meron pa nga nakapagsabing malakas daw yung kapit niyan sa mga bisor. Kaya nga napanatili yung posisyon niyan pero may kakaiba talaga sa kanya eh. Galing pa yan ng Dumaguete pero nakaabot dito. At saka ito pa. Ilagang iba nating kasama sa kanya kaya ewan ko na lang kung ano talaga yung dahilan pero mahirap na eh. Kaya mag-iingat ka. Magmula nung dumating ka pare, hindi na masyadong napupuri yan o napapansin. Kasi ikaw palagi naunguna eh. Natigil ang kanilang usapan nang tumunog ang kalembang. Hudyat na kailangan nilang pumasok at tapos na ang oras ng pagpapahinga. Halos nagsisiksikan ang lahat sa pila papasok. Nakisiksik na din ang binata sa pagmamadali. Hindi niya napansin na apakan niya ang paa ni Larnie. Nakapila din ito sa entrada ng pasukan. Napatingin ito sa binata na animoy may kahulugan. Ni hindi man lang ito sumigaw. Nanlilisik lang ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa. Aray naman! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Hindi porket gwapo ka, ayos nang mang-apak ng paa. Masakit kaya? Magdahan-dahan ka lalaki ha. Hindi mo gugustuhin ako ang makabangga mo. Baka hindi mo ko kilala. Nakikita mo namang masikip eh. O sadyang nananadya kang mang-apak? Wika ni Larnie. Naku, pasensya ka na ha. Nagmamadali din kasi ko eh. Hindi ko nakita. Medyo nakaharang din kasi yung paa mo sa daan eh. Alam mo nang masikip kapag ganitong oras eh. Pasensya na uli ha. Tugon ni Felix. Ako na nga yung inapakan mo. Ako pa yung mali.
Sige na nga, mauna ka na. Hindi porket ikaw yung paborito ng lahat. Madadaan mo na sa ganyan. Minsan kailangan mo din bigyan ng leksyon. Inirapan ng dalaga si Felix habang may kung anong binubulong. Akala ng binata ayos na pero hindi pala. Umpisa ito ng kalbaryong dadanasin. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa pwesto ang binata, biglang sumakit ang kanyang paa. Ang buong akala niya ay wala lang ito. Ilang oras na siyang nakatayo, kaya inisip ng binata na baka nangangalay lang ang paa. Tinitigan ang orasan dahil pakiramdam ng binata ay hindi matatapos ang araw at bibigay na ang paa. Gusto niya mang tignan kung ano ang sumasakit. Ngunit hindi niya nagawa dahil nung mga oras na yon ay maraming bumibili. Hindi magawang tanggalin ng sapatos at baka masita. Dagdag pa ang mga mamimili. May dalang mga bata at naglilikot sa lugar. Habang nag-aasikaso ng paninda, kahit sobrang lamig pakiwari ng binata ay napakainit. Dahil habang tumatagal ang kanyang pagtayo, lalo niyang nararamdaman ang pananakit ng paa. Parang gusto niyang hilahin ang oras nang matignan kung ano nga ba ang nagdudulot ng pananakit. Ilang sandali ang lumipas. Humupa din ang tao sa lugar, kaya hindi na siya nagsayang ng sandali. Patakbo nitong tinungo ang daan papuntang palikuran. Pagdating niya ay marami ang mga nakapila. Tol, ayos ka lang ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Parang namumutla ka. Napansin ko nga ang daming tao, no? Kaso halos lahat ng tao gusto sa'yo eh. Wika ni Seto. Oo, ayos lang ako. Masakit lang talaga yung paa ko eh. May kung ano sa sapatos eh. Buti na lang nabawasan na yung mga mamimili. Hindi ko na kayang tumayo ng maayos, tol. Ikaw, sino yung bantay sa lugar mo? Kanina ka pa dito? Tanong ni Felix. Hindi naman, halos magkasunod lang tayo. At saka kahit naman iwanan ko yung lugar ko, wala namang mawawala eh. Wala kang bumibili. Sige na, mauna ka na. Wika ni Seto. Ay hindi, titignan ko lang talaga yung paa ko eh. Ewan ko ba kung na paano to? Hindi ko naman pwedeng tanggalin dun sa pwesto, baka masita ako eh. Alam mo naman, stricto yung bisor natin eh. Sandali lang ha. Laking pagtataka niya kung saan ba natisod dahil namumula ang mga daliri sa paa. Hinilot niya ito ng kaunti dahil hindi pa pwedeng umuwi. Tinignan ang orasan na nasa kamay. May 2 oras pa bago ang uwian. Naisip niyang tiisin na lang at sa bahay na lamang lagyan ng gamot. Nanalangin na lang na hindi muna dagsain ng mamimili ng hindi mapuwersa ang paa. Sa awa ng Diyos lumipas ang oras na naging maayos ang lahat. Kahit hindi na maganda ang pakiramdam ng mga sandaling iyon, pinili niyang tiisin. Hindi man lang alam ang dahilan ng kanyang karamdaman. Pinasadyos niya na lang nang makauwi ng maayos. Paika-ika itong lumabas sa gusaling pinapasukan. Malapit lang sa lugar ang tinutuluyan. Ngunit ramdam ng binata ang hirap. O kuya, na paano ka? Eh parang hindi ka makalakad ng maayos ha, may masakit ba sa'yo? Saka pawis na pawis ka, kumain ka na ba? Nagluto ako ng ulam, may kanin pa dyan. Parang ibang dala mo kuya. Wika ni Kaloy. Oo nga, masakit yung paa ko, hindi ko alam kung na paano. Biglang nawawala tapos bigla na lang bumabalik kapag hinahakbang ko eh. Para bang may nakatusok. Salamat ah. Hindi ko natatanggihan yung alok mo at gutom na talaga ako. Hindi ako nakadaan sa tindahan dahil dito sa pakiramdam ko eh. Hayaan mo, babawi ako. Ikaw, kumain ka na ba? Saka anong sinasabi mong dala? Itong hawak ko, lagayan ko yan ng baon eh. Wika ni Felix. Eh baka nagsuot ka ng medyas tapos basa pa yung paa mo kuya. Hindi maganda yon.
Hindi lang babaho ang paa, madalas magkakaroon ka pa ng sakit. Magbihis ka muna. Titignan natin kung na paano. Alam ko naman na lagayan mo yan ng baon eh. Basta, mag-ayos ka muna. Wika ni Kaloy. Laking pasasalamat niya sa kasama. Estudyante ito na nangungupahan din, galing pa ng probinsya. Kumuha ng kursong medikal dahil sa impluwensya ng amang manggagamot. May mga lihim na kaalaman sa larangan ng espiritual na panggagamot. Ngunit gusto pa ring magkaroon ng kasanayan sa medisina na hindi nagagamot ng mga albularyo. Ilang sandali pa'y lumabas ang binata galing banyo. Parang animoy nasisira ang muka sa tuwing hinahakbang ang mga paa. Nasa gilid ng higaan lamang si Kaloy na nagbabasa. Pero panaka-naka niyang sinisilip ang kalagayan ng kasama. Aalalayan niya sana ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Pasimpleng umihip ng usal pang proteksyon si Kaloy. Batid niyang may kakaibang presensyang sumama kay Felix. Kuya, may nakaalitan ka ba sa trabaho? Umupo ka po. Ipatong mo sa upuan yung mga paa mo, titignan ko. Wika ni Kaloy. Marunong ka bang manghilot? Alitan wala naman sa pagkakaalala ko. May kasamaan akong naapakan ng hindi ko sinasadya. Pero hindi naman siguro pako yung paa nun. Baka pasma lang to eh. Alam mo na pag galing sa mahabang trabaho tapos pagdating mo hugasan yung paa mo. Wika ni Felix. Hindi yan pasma. Napakabata mo pa po para magkaroon ng pasma sa katawan. Kilala mo ba yung sinasabi mong naapakan mo kasi parang ang laki ng kasalanan mo eh. Tapos ginawa niya to sa'yo. Hindi to basta bruwa, kuya. Malawak ang kalaman niya sa sumpa. Tignan mo, kaagad umepekto sa'yo. Oh. Tumayo ito at kumuha ng puting kandila, posporo at kutsara. Habang nagtatanong kay Felix, tinataas niya ang mga paa at sinusuri. Napadigay pa ng ilang beses si Kaloy habang umuusal ng dasal pang proteksyon para sa kanilang dalawa. Sinindihan ng kandila habang ang bawat daliri ng paa ay isa-isang pinupugpog ng mahina gamit ang kutsara. Hindi malaman ni Felix kung anong klaseng panghihilot ang ginagawa ng kasama. Ang tanging alam niya lang, gumagaan ang pakiramdam sa tuwing dumadapo ang kutsara. Sa kanyang pagmamasid binaba ni Kaloy ang kandila. Pinatayo ito malapit sa upuang pinagpatungan ng paa ni Felix. Animoy kada labas ng usok na nagmumula sa kandila. Sinasalo ni Kaloy. Hinahaplas sa paa ng kasama. At pawang pag-aplas sinasabayan ito ng maihinang katagang hindi maintindihan ni Felix. Ilang sandali lang ang itinagal ng proseso. Pero pakiramdam ng binata na bunot lahat ng kung anong tinik na nararamdaman niya sa paa. Ano nang nararamdaman mo, kuya? Ayos na ba? Masakit pa? Nagsasagawa din ako ng pagtatawas para matukoy at maiwasan mo na yung taong nagsaboy sa'yo ng sumpa. Mabuti na lang hindi malala kung tutusin eh. Simpleng problema lang naman tapos binigyan ka pa ng ganyan. Mababa kasi yung protection mo, kuya. Maging ang dungan mo mababa eh. Kung makakauwi lang sana ako sa bahay, pwede kitang pagawan kay nanay para maiwasan mo yung mga ganito. Wika ni Kaloy. Sumpa? Sino namang gagawa ng sumpa sa akin? At saka paano mo nalaman yung ganito? Pero salamat ha, hindi na nga sumasakit. Parang pinahid mo lang yung palad mo eh. Maraming salamat, Kaloy. Hindi na masakit yung paa ko. Paano mo nagawa yun? Tanong ni Felix. Albularyo ang tatay ko. Bata pa lang sinanay niya na ako eh. Pero hindi lahat nagagamot namin kaya nagpursige ko makatapos ng kursong medisina. Eto kuya, lumabas na ang tawas. Kandilang pinatulo sa kutsara ang ginawa ni Kaloy. Nagporma itong babae ayon sa kanya.
Hindi niya man matukoy kung bakit sinumpa ang kasama, pero sigurado naman itong isa sa kasama niya sa trabaho ang gumawa. Binalaan niya ang kasama dahil sa ginawa niyang panggagamot ay baka magrebuelta ang nagsumpa. Pinayuhan niya din na kung maaari ay umiwas ito at lumayo sa babae. Kinaumagahan, pagkarating niya sa trabaho ay may kumpulang nagaganap. Maingay sa loob ng gusali. Magkaaway si Seto at Larnie. Dinuro-duro ng babae ang karap na animoy kay laki ng pagkakasala sa kanya. Halos hindi maawat ang mga ito. Sa sobrang pagkabahala ay hinatak niya ang kaibigan palayo sa babae. Ganun pa man, huli na ang lahat. Nanlilisik na ang mga mata ng dalaga habang nakatitig ito sa kanila. Nakikita ni Felix na may kung ano na namang sinasambit ang dalaga. Gusto niya sanang barahin, ngunit sumagi sa isipan ang habilin ni Kaloy. Lumayo at umiwas sa babae. Ano bang nangyari, Tol? Bakit kayo nagkaabutan? Delikado yung babaeng yun. Nakakaya, buti na lang wala pang mga mamimili. Sakala mo bang may sa demonyo yung babaeng yun? Pumatol ka pa. Wika ni Felix. Nabigla ako, tol eh. Wala naman akong masamang sinabi sa kanya tapos bigla niya akong sinigawan. Natatakot ako baka kung anong gawin niya sa akin eh. Tulungan mo ako. Wika ni Seto. Naranasan ko na kung gaano kasama yung babaeng yan. Hindi natin alam kung ano yung gagawin niya sa'yo. Manalangin tayo na hindi siya gagawa ng ikakasama natin pareho. Magsasalita pa sana ang kasama nang bigla itong umubo at sumuka ng tugo. Halos mataranta ang binata sa kung anong gagawin sa kaibigan. Sumigaw ito ng tulong dahil nakikita niyang biglang nawalan ng malay si Seto. Hindi niya ito mabuhat dahil mas malaki at mabigat sa kanya ang kaibigan. Ilang sandali lang ay nagsilapitan ang mga kasama at tumulong ito sa kanila. Itinakbo sa malapit na pagamutan ng kaibigan na siyang malaking pagkakamaling ginawa. Wala din namang kaalaman sa kung ano si Felix, kaya naman pinaubaya niya ang kaibigan sa doktor. Hindi na siya bumalik pa ng gusali, bagkus binantayan niya kung ano ang magiging lagay ng kaibigan. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tinawag siya ng nurse upang ipaabot ang masamang balita. Patay na ang kaibigan. Hindi mapaliwanag ng mga doktor kung paano o kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay maliban sa pagsusuka ng dugo. Napaiyak ang binata. Natatakot na din para sa kaligtasan dahil sa nangyari. Nanlulumo man, pilit na pinanatag ang sarili. Tinawagan niya ang kamag-anak ng kaibigan upang ipatid ang masamang balita at upang maasikaso na din ang bangkay. Hapon na nang umuwi si Felix. Naabutan niyang nagsasagawa ng pag-iinsenso si Kaloy. Nangihina man, ngunit kailangan niya ng tulong ng kasama. Kuya, wag po muna kayong pumasok. Meron ka na naman dala eh. Buti na lang nalagyan kita ng protection kagabi. Ang bigat ng presensyang nakadikit sa'yo. Wika ni Kaloy. May ginawa na naman siya sa kaibigan ko eh. Kaloy, kung pwede lang gumante, pinatay niya si Seto eh. Pasalamat ako dahil sa ginawa mo sa akin kagabi, hindi ako nadamay. Hindi ko alam kung paano nangyari pero hindi na naagapan ng mga doktor ang kaibigan ko eh. Wika ni Felix. Kuya, nasa ang kaibigan mo ngayon? Delikado to. Balikan natin. Baka may madamay pa sa ginawa ng bruha. Hindi maganda to, kuya. Halika na po. Bitbit ang ilang gamit pang proteksyon. Bumalik ang dalawa sa pagamutan. Naabutan nilang nag-iiyakan sa labas ng kwarto ang pamilya ni Seto. Bago pumasok ay nag-usal ng pangproteksyon si Kaloy. Hindi basta palipad hangin ang ginawa ng bruha.
Ayon kay Kaloy, pag hindi naagapan ay makakadamay pa ito ng iba. Dahil nasa pagamutan, hindi siya makagawa ng kung anong ritual. Bagkus nag-usal ng pangkala sa sumpa. Napailing siya nang maramdaman ang negatibong enerhiyang bumalot sa bangkay. Wala munang pinapasok sa lugar hanggat hindi siguradong ligtas. Ilang minuto ang nakalipas nang matapos siya sa ginagawa. Pinalibutan niya ito ng puting kumot. Nagmungkahi sa pamilya na wag nang maglamay, ilibing kagad, o hindi kaya sunugin ang katawan. Sobrang sama ng loob ng magulang ni Seto. Nahimatay pa ang ina nito. Kinausap ng masinsinan ni Kaloy ang pamilya ng namayapa. Sobrang galit ang naramdaman ng mga ito at gusto nilang gumanti. Gustuin ko man po makatulong. Gustuin ko mang gumante pero hindi po pwede. Isa po akong gamit ng kataga ng ama. Pagpasensya niyo po. Hanggang dito lang po ang kaya kong maitulong. Wika ni Kaloy. Naiintindihan kita, Iho. Maraming salamat sa pag-alalay sa amin. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang katarungan para sa anak ko. Kami nang bahalang maghanap ng gagawa ng paraan. Humanda ang demonyong yan at siguradong may kalalagyan siya. Wika ng ama ni Seto. Patawarin niyo po ako. Hindi ko natulungan yung kaibigan ko eh. Hindi ko lubos na maisip na hahandong po sa ganito. Nagpaalam na upang umuwi si Kaloy at Felix. Inalalayan ni Kaloy ang kaibigan dahil alam nitong sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Kinabukasan hindi na pumasok si Felix. Umuwi na lamang ito sa probinsya. Inayos niya lahat ng papeles sa gusaling pinasukan. Laking panghihinayang ng kumpanya dahil sa pagbitiw ng binata. Maging si Larnie ay hindi na din nila nakita. Hindi na din ito pumasok buhat ng mangyari ang malagim na insidente. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan nilang patay na si Larnie. Hindi dahil sa kung anong kulam, kung hindi dahil pinagtataga ito ng kapitbahay. Habang nasa probinsya si Felix, pinili niyang magsaka kasama ang pamilya. Natroma siya dahil sa naganap, pero pilit niyang tinanggap at kinalimutan ang lahat. Tinuon na lang ang sarili sa kung anong bagay. Magpasaganon pa man, palagi pa rin naaalala ang kaibigan na ito ay namatay sa simpleng alitan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Klaro, no? Yung mensahe ng storya natin. Hindi talaga lahat ng taong nakakasalamuha natin normal. Kahit sabihin natin mag-ingat tayo eh. Kung talagang inggit sa'yo yung tao, gagawa at gagawa ng paraan yan para maparusahan ka o mabigyan ka ng sumpa. Ang pinakamabisang gawin, taasan natin yung pananampalataya natin, taasan natin yung dungan natin para meron tayong karagdagang proteksyon. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.